Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Kung ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Santiago 1, talatang 2 hanggang 4. Ito ang sinasabi: Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok, at dapat kayong makapagtatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong binigay sa amin. Maraming salamat o Diyos sa iyong pag-iingat mo sa aming mga buhay habang kami ay natutulog. Salamat sa muli mong paggising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito o Diyos, patuloy kong idinadalangin ang aming mga kaibigan na mayroong mga karamdaman. Tuloy mo po silang abutin, pagalingin, at ilayo sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Tulungan mo silang makabangon mula sa kanilang sambanig ng karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy kong itinata sa inyo ang mga kaibigan naming mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, at ang pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, na ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito ay iyong pinahinto. Gayon din po, Diyos, aming itinata sa inyo ang aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos, at ilayo sa anumang kapahamakan. Gidalangin ko rin, Diyos, ang mga kaibigan naming magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito, na ingatan mo sila, Panginoon. Lalong-lalo na kung sila ay nagmumotor, layo mo po sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan, proteksyon sa kanilang mga buhay, sama ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayon din po, O Diyos, dalangin ko, Diyos, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Patuloy niyo po silang ingatan, gabayan, at naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pangkaraniwan sa buhay ng tao na kapag dumanas ng pagsubok ay halos parang pasan niya ang daigdig. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, masolusyonan lamang ang kanyang problema. Halimbawa, ng pangkaraniwang suliranin ng tao, lalo na sa mga Pilipino, ay tungkol sa pera. Andiyan ang Bombay or mga 5-6 para mangutang para masolusyonan ang kanilang problema. Ang layunin ng ating morning devotion ngayong umaga ay upang matuto tayong humarap at magtagumpay sa mga pagsubok. Ayon sa talatang 2 hanggang 4, magalak kapag tayo'y dumaranas ng pagsubok. Count it all joy when we meet trials of various kind. Ibilang po natin na isang kagalakan ang pagdaranas ng iba't ibang pagsubok.
Sa Life Application Bible, ito po ang sinasabi. Dear brothers and sisters, when troubles comes your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has changed to grow. James doesn't say if trouble comes your way, but when it does, he assumes that we will have troubles and that it is possible to profit from them. Mayroon pong pakinabang ang pagdaan ng mga pagsubok sa ating buhay. Bakit kailangan nating magalak sa gitna ng mga pagsubok na ito? Sapagkat ito ay may makapangyarihang benepisyo. Ano ang benepisyo ng pagdaanan natin sa mga pagsubok? Ayon sa verse 2 and 4 na ating binasa ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang dahilan kung bakit kailangan nating magalak. Magiging matatag tayo sa ating pananampalataya kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na iyan. The testing of our faith produces as steadfastness. The point is not to pretend to be happy when we face pain, but to have a positive outlook. Consider it an opportunity to a great joy because of what troubles can produce in our life. James tells us to turn our hardship into times of learning. Though times can teach us perseverance. We can really know the depth of our character until we see how we react under pressure. It is easy to be kind to others when everything is going well. But can we still be kind when others are treating us unfairly? God wants to make us mature and complete, not to keep us from all pain. Instead of complaining about our struggles, we should see them as opportunity for growth. Ang isa sa mga susi ng isang matagumpay ng buhay Kristiyano ay ang isang matatag na pananampalataya. Ang magandang balita po, mga kapatid, ang pagsubok ay sa loob lang ng maikling panahon. Ayon sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 6. Alam po ba natin na ang ating pananampalataya ay higit pa kaysa ginto? Ayon sa unang Pedro 1, talatang 7, ito po ang sinasabi. Ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang sapat o tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Kaya sa verse 4, kailangan tayong magpakatatag hanggang wakas upang tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang matatag na pananampalataya ay magbubunga ng kaganapan ng isang pananampalataya at hindi na siya magkukulang. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Salamat dahil nariyang ka, O Diyos, sa lahat ng mga pagsubok na aming daranasin.
Totoo nga po, Panginoon, ang pagsubok ay nagpapatatag ng aming pananampalataya kay Hesukristo. Tulad ng isang ginto, makikita ang tunay na ginto kung ito ay tinutunaw sa apoy. Kaya Panginoon, dalangin namin o Diyos na huwag mo kaming ilayo sa iyong kapangyarihan. Pagkusamahan mo kami upang aming mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa aming buhay dito sa mundo. Panginoong Hesus, tulungan mo po ang mga kaibigan namin na nakakaharap ng matinding pagsubok. Patuloy mo silang bigyan ng kaaliwan, lalong-lalo na o Diyos, na kung sila ay nawala ng mga mahal sa buhay dahil umuwi na sa iyong piling, Panginoon. Tulungan mo po silang makabangon at malampasan nila ang mga pagsubok na kanilang naranasan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita ngayong umaga. Ingatan mo sila at ilayo sa anumang kapahamakan, maging ang kanilang buong sambahayan, Panginoon. Tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, O Diyos, na hindi mo namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.